Rapitol po. Ako po yung humingi ng tulong sa inyo kasi gusto ko na pong makauwi ng Pilipinas. Kasi po mula po nung August, nararamdaman ko na yung kirot at sakit ng kamay ko. Gusto ko na pong umuwi. Pinipilit ko lang magtrabaho kasi ayaw naman ako payagan ng amo kong umuwi. Kasi daw po, ang laki ng nagastos niya sa akin. Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po. Kailan niyo po huling nakausap po si Ma'am Gina? Matagal ko na po yun nakakausap, kaya lang po, nagtitiis lang siya hanggang kaya niya. Sabi ko, mag-uwi ka na lang. Kasi po, kung maglala po yan, wala tayong sapat na perang ipapagamot po dyan. Opo. Kaya sabi ko, umuwi ka na lang hanggang kaya tumayo sarili mo. Kasi pag hindi ka na makatayo, wala ka pong karamay dyan. Yun po ang sinasabi ko sa kanya. Mula po nung August, sumakit po yung kamay ko. May pilay po. Hindi naman po ako pinagamot agad. Gusto ko na pong umuwi. Ayaw naman po akong payagang umuwi. Kasi daw po, malaki daw po yung babayaran ko dito. Humihingi po ako kay Idol Rapitol po ng tulong para po ako'y makauwi at hindi naman po ako makapagtrabaho ng matino. Lumapit na po ba kayo sa OWA at sa DMW dyan? Yes po. Ano po ang sabi nila? Ano po ang tugon nila sa problema ninyo? Ang tugon po nila, hanggang ngayon daw po, fit work daw po ako. Hindi daw po ako bibigyan ng doktor ng unfit work. Gawa ng sa labas daw po ito ng katawan. Ang sabi po nila, ng katawan. opo, pinatingin po ba kayo sa doktor? Bakit po sinasabi nila na fit to work kayo? Pina-check up lang po ako ng amo ko. Mula po nung pina-check up ako, hindi na po nasundan. Kaya po ako yung gumawa ng paraan para ma-x-ray ako. Ako po yung nagbayad. Ay, ngayon, saan ho kayo tumutuloy ngayon? Nandoon po pa kayo sa employer? Yes po, hanggang ngayon po nandito ako. Patago-tagong tumatawag kasi kapag nalaman niya na nag-report na naman ako, magagalit sila kasi wala na daw pakialam ang opisina namin. Ma'am Charis, magandang hapon po. Attorney Dan Tungol po. No? Alam niyo na po ba yung kalagayan dito po? Actually po, yes po. Bago pa po may OWA report si Miss Gina is nakapag-inform na po siya sa akin about her hand na parang na-dislocate nga po daw nung naglaba po daw siya ng carpet. Opo. So, yun po yung unang tanong ko sa kanya. Nag-inform ka na po ba sa amo mo? At least naidala ka po sa hospital. So, that time, sabi niya hindi pa. So, we try na makipag-communicate kay sponsor. Then, tinanong ko siya. And which is, that's the time na nung nagtanong ako is, sabi ni sponsor, naidala na po daw niya sa hospital. Actually po, doktor po yung amo niya. Okay po? So ngayon po, nag-request po kami kay sponsor about her medical report. Sabi po namin, total madam, naidala mo na po si worker sa hospital, pwede ko po bang mahingi yung mga report niya? So which is, wala pong na-provide si sponsor, based po sa kanya, ano yan, wala siyang tiwala sa akin kasi doktor naman na po ako nakakaalam. So sabi ko po kay sponsor, kasi madam, yung concern niya, so we need the report para at least ma-review po namin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mga magiging solusyon dyan. Actually po, to be honest, tinry ko na po yung best. Medyo mahirap po talagang kausapin si sponsor. Kaya po humingi na po ako ng tulong sa amo ko na kung pwede kausapin niya sa side niya. So ngayon po, ang ginawa na lang po namin on behalf of Vision, ni-request ko po kay Ate Gina na kung may free time siya, pumunta po siya na malapit na hospital din sa kanila. Kasi po nasa village po siya, which is 2 hours po yung biyahe galing Mosca to Sur. So, hindi ko po siya mapuntahan dahil po sa malayo nga po. So, ang ginawa na lang po namin, nakipag-cooperate naman po siya. Then, sabi ko po is kami nang bahala. Sasagutin na namin yung lahat ng gagastusin mo sa medication mo. So, yun po, pina-x-ray po siya. Bumili na rin po siya ng medicine. So,
hiningi po, kinausap ko po yung doktor. Sabi ko po sa doktor, kung pwede ako makahingi ng medical report na unfit or fit to work siya. Kasi yun po yung pinaka-importante na kailangan naming mahawak. Ngayon po, at unfortunately, hindi po nakapagbigay si doktor. So, ang sabi na lang po namin kay worker, kung maaari lang, mag-stop to work ka na. Tumigil ka na magtrabaho. Hayaan mo na si sponsor mag-refuse at makita na hindi mo talaga kayang magtrabaho. Yun nga lang po, dahil nga hardworking si Miss Gina, hindi niya po matiis na hindi magtrabaho. Kasi po mas iniisip niya yung mga bata, wala daw magbabantay. Pero ang sabi ko po, dapat isipin niya din yung sarili niya. Ma'am Charis, yung worker po natin, siya po ang nakakaalam mismo kung ano yung karamdaman niya at ano ang nararamdaman niya. Ang pakiusap ko lang, gumawa ka sana kayo ng paraan para makauwi na siya. Kaya tinatanong namin, ano ba ang paraan para makauwi na siya at ano ba ang maitutulong namin? Nandoon na po tayo ngayon. Kasi parating yung ipinapasa na naman sa sponsor. Siyempre yung sponsor, bias na po yan. Ayaw niya po umuwi yung worker. Gusto niya magpatuloy magtrabaho. Hihintayin pa po natin may lumala yung kalagayan ng tao. Eh siya, alam niya ang kalagayan niya. Yes, Siya po ang may katawan eh. Opo, naiintindihan ko po. Pero kasi po, in Omanlo po kasi kailangan namin ng pruweba para ma-issue kay sponsor. But we are trying to solve this issue. Kaya nga po nakiusap na rin kami sa amo namin na kung pwede, siya na lang makipag-cooperate sa sponsor. Kasi kami, tinry ko na po yung best ko is hindi talaga kinaya. So ngayon, kaya nga po, kung pwede lang po i-advise kay worker na kung mag-day off siya, diretsyo na lang siya sa office, din wag bumalik. Kaso, alam ko po, worried din siya kasi baka ganito, ganyan. So sabi ko nga po, wag ka mag-worry kasi kaya nga, kami yung office dito, ina-advisean ka, wag kang matakot, nandito kami. Ito ay tinawag na namin sa aming OWA Oman para po to ensure po na yung kanya pong medical condition po, mapapagamot po siya. Kung hindi naman po siya asikasuhin po ng kanyang employer o kanyang FA po, of course, nandiyan naman po ang DFW at ang OWA, we have the action fund. So we can also cover the medical expenses. And Ayun. pangalawa po, covered pa rin po siya I think meron pa rin po siya insurance na 24 months naman po yung kanyang kontrata. At noong 2023 lang naman po siya deployed ng May. So covered pa rin po siya ng medical insurance. So don't worry po, ito po ay ensure po namin that these agencies will comply with the respective responsibilities po. Ayun. And then yung OFW natin na hindi na po kaya magtrabaho, then of course we will also facilitate po the repatriation of our OFW. Ayun po. O yun, Nay, napakinggan nyo naman po, ano? Maliwanag na po. Galing po kay Attorney Sherilyn Malonzo na tutulungan na po para mapauwi po, no? Maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo. As usual, marami po kayo na itutulong sa amin. Mabuhay po kayo, Attorney. Welcome po. Ma'am Charis, nandiyan po ba kayo? Yes po. Pakitulungan na rin po para maisagawa lahat ito. Sir po. Para Opo, makauwi na po tinatry ito ko yung ng worker investment. natin. Opo. No worries po. Okay, po. maraming salamat din sa iyo, Nakamonitor po Charis. ako. Okay. Opo, you're welcome po. Sana makauwi ka na. Makauwi ka na. Sabi ko sa iyo, kahit di ka ano ng mga anak mo, kaya kitang ilapit dito. Kahit wala akong alam sa pasikot-sikot, ipaglalaban ko na makauwi ka kasi yung sabi ko sa iyo, hanggang kaya mo pa ang katawan mo, kumilos ka na. Kasi kung maglalayan, wala tayong sapat na pera, papagamot sa iyo. Kaya, umuwi ka na anak. Wag mo nang antayin. Ang pera, dali naman niyang kitain. Basta tayo. Umuwi ka na anak. Salamat sa lahat, Nay. Alam kong mahirap, pero sinisikap ko naman na ayusin, lalo na makauwi kasi nahihirapan ako dito. Sigurado naman, pagdating mo rito sa Pilipinas, lalo ka rin matutulungan. Meron na rin po tayong OWA Hospital dito po sa Pilipinas. Opo, OFW Hospital. Opo. Lahat po gagawin ng OWA para matulungan ka.
Ma'am Gloria, kakausapin po kayo ni Marnie, ma'am, ha? At para po si Marnie po yung magbibigay ng update po sa inyo. Opo, regarding po sa status po ni Ma'am Gina. Opo. Salamat po, ma'am, ha? At Maraming magandang salamat hapon po. Maraming salamat po. Eto na, ngayon kasama na natin si Ma'am. Okay po, nagpapasalamat ako sa ni Idol Rapitol po na napabilis ang aking pag-uwi. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng staff ng OWA, MWO. Maraming salamat sa pagtulong sa akin at hindi ako pinabayaan hanggang makauwi ako. Sige ma'am, itutuloy natin ang usapan po sa inyo pong bahay, okay po? Welcome back po ulit sa Pilipinas ma'am, okay? Okay, so ito ngayon kasama natin ulit, syempre si Ma'am Gina. Welcome back, Ma'am. Ang ating OFW, welcome back po sa Pilipinas. Si Sir, ang husband niya, and si Mami na lumapit kay Senator at ang kanyang mga anak. So, una sa lahat, Ma'am, kumusta po kayo at so far, ano po ang nararamdaman ninyo? Masayang-masaya po ako na natulungan ako na Senator Rapi Tulfo dahil sa problema ko. Nakasama ko na ang pamilya ko at nandito na po, nakauwi sa tulong ng Idol Rapi Tulfo. Dahil po din sa pakikisa ng OWA, ng shelter ng embassy, ng Oman. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng staff na nagkaisa sila para mapabilis ang pag-uwi ko ng Pilipinas nang makapiling ko ang pamilya ko. Mahirap malayo sa pamilya. Yun po yung masayang-masaya po ako sa tulong na ginawa para sa akin. Dito na lang po ako magpapagaling ng kamay ko, ma'am. Okay, so, syempre ngayon naman si Mami, no, kasama rin natin na siya nga po, Ma'am Gina, ang talagang nagpursige na pauwiin na po kayo dito at pumunta sa programa. So, Nay, ano pong masasabi ninyo na finally nakauwi na po ang anak ninyo? Papasalamat po ako sa Panginoon na kahit mahina po ang loob ko, linakasan ko ng loob na makauwi na po siya. Kasi sino ba naman pong nanay na tiisin ang anak sa ibang bansa na siya lang po mag-isa doon. Kasi iniisip ko po, paano siya doon. Ito po ang unang pagkakataon na kayo po ay nag-ibang bansa sa Oman. Opo. Ano ba ang nagtulak sa inyo, Ma'am, na mag-ibang bansa na lang? Siguro para na din sa mga bata. Ilan po bang anak ninyo ni Sir? 5 po. Okay. At si Sir naman, Sir, buti po pinayagan nyo nung una si Ma'am na mag-ibang bansa siya tapos at ganito pa po ang nangyari. Gusto niya kasi pagbigyan ko naman yun eh. Pinagbigyan ko siya dahil gusto niya talaga na makarating sa ibang bansa kung anong sistema. So nung nalaman nyo, Sir, na ganun na yung nangyayari kay Ma'am doon, nahihirapan na siya at kumbaga siya ay meron ng pagmamalupit ang kanyang amo. Kinukontak din namin si nanay na ang ano talaga namin doon, nalaman na namin, tumakbo kagad si nanay sa kay Tulfo. Dahil noon pa naman yan, palagi kami nanood kay Tulfo na mga tulong niya. Di naman tayo nabigo dahil kasama na natin si Ma'am. So Ma'am, nung nandun po kayo, ano ba yung pinakang hindi nyo kinaya na Ma'am na parang nagsabi ka na kay Mami na uwi na lang ako? Uwi na lang po ako kasi talagang pinipilit ko na lang na magtrabaho kasi talagang masakit na yung kamay ko. Wala namang, although doktor yung amo ko, pero hindi niya ginawa yung dapat na obligasyon. 2 months bago niya po pina-check up, tas yun na lang po, hindi na po nasundan. Hanggang, So, sa 2 buwan po na namamagay yung kamay nyo? Hanggang nung na-rescue po ako, ganun pa rin po yung sistema. Kaya po humingi na po ako ng tulong na ganun na uuwi na lang ako. Pero patuloy pa rin kayong pinagtatrabaho? Patuloy pa rin po akong nagtatrabaho. Anong ginagawa nyo, Ma'am? Pinaglalaba ka pa rin? Pinagluluto? Naglalaba, nagluluto. Nagcha-chop din ng manok. So, paano po kayo niyan, Ma'am? Pinipilit yung halos maluha ka na pag nagtatrabaho ka. Pero wala akong magawa dahil trabaho yun na may kontrata. Ano po ang balak nyo ngayon, Ma'am? Kayo ba ay mag-ibang bansa ulit or pahinga muna dito sa Pilipinas? Pahinga muna po.
dito na lang. Kaya naman dito maghanap buhay pa. Dito na lang. Hantay-hantayin ko na din na makuha ko yung huling sahod ko doon na NSPE ko para may maging puhunan. Magkano pa po ba yung sahod na kailangan? 1 month and 6 days. Na inaprubahan naman po ng ng abogado na makauwi ako dito. Kahit na So more or less, magkano pa po yun sa peso? kulang nasa 30 din po. 30,000. Sige, so yun din po ang idudulog natin sa OWA, ma'am. Yung sahod nyong natira at kung ano pa ang pwede rin maitulong ni OWA. Kaya ma'am, anong gusto yung iwang mensahe sa anak ninyo po? Sige, nak. Kahit nagpuan tayo, pero wala akong narinig sa'yo. Anak pa rin kita. Ayun. At si Sir, may gusto kayong sabihin kay ma'am? Masayang-masaya ako dahil nakauwi na din siya. Sa tulong ni Sir Tulpo. Rapi Tulpo, isang taong Nandito po kasi ang DMW para ipagpatuloy po yung pagsuporta kahit na yung naging karanasan nyo ay hindi maayos. Dahil ang DMW, kagaya po ng sabi ng ating Pangulo, ay kami po yung dapat na mangalaga sa iyong ahensya. Ngayon, base doon sa nasabi nyo kanina, na obviously talaga mayroong hindi pagsunod sa kontrata sa nangyari sa inyong dalawa. Ngayon nagpapasalamat tayo na mayroon po tayong action fund. Ang action fund po ay aprobado po yun ng ating Kongreso at ating Pangulo at saka nasa batas yun para sa assistance ng mga ganitong nangyayari ng mga distress OFW. So, kagaya na na-explain ko sa inyo kanina, mayroon po tayong forms na kakailangang i-fill up para po makakuha tayo ng assistance na 50,000 both sa inyo kasi hindi po natapos yung kontrata mo at mayroon pong hindi nasunod. Yes po, ang office po namin, which is under ng office ni Secretary Hans, yung land-based OFW concerns, nandito po kami para po tulungan sila, i-assess kung ano man po yung mga kailangang na dapat na maayos yung mga concern nila at susundan po natin naayos. Kahit nandito na siya, mayroon po tayong Migrant Workers Office para ipagpatuloy po yung claims na hinahabol niya doon sa employer niya. So, nahawakan po yun ng MWO natin and definitely we will try to check and follow up also para makuha din niya yung kanyang, yung nararapat para sa kanya. Okay, so yun na lang sir. Sana ang dun sa part ng sahod ni ma'am ma-assist na lang sir na makulit natin ng onte or mabraso ang ating kung yung SPA ni ma'am na nandoon para po mai-release ka agad if ever. So yun lamang po sir. Asek, thank you so much for your time and hopefully makapag-file na po kayo ng complaint or salaysay para po makapag-claim din po. Definitely sir, they will receive something from DMW po. Yes po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, Idol Rapi Tulpo, dahil po sa inyo napauwi kami ng mabilis at nabigyan kami ng agarang tulong ng OWA at nakapunta kami ng BMW. Lubos pa ako nagpapasalamat sa inyo. Malaking tulong na po to para sa amin ang naibigay ninyo. Thank you very much. Salamat.